Welcome for another vlog episode mga casters, kung saan ay bumiyahe tayo ng 150 plus kilometers from Catmon, Cebu patungo sa Municipality of Dalaget upang ating masaksihan ang isang peak na nagngangalang Kandungaw Peak. Speaking of peaks, na-vlog na natin ang dalawang kalapit na peaks nito, which is yung Osmeña Peak sa Badian, Cebu at ang Lugsangan Casino Peak na belong naman sa Dalaget, Cebu. Itong Kandungaw Peak ay may taas na 958 meters above sea level. Nagsilbing hangganan sa pagitan ng mga munisipalidad ng Badian sa Kanluran at Dalaget sa Silangan. Ipinagmalaki nito ang nakamamanghang tanawin ng mga burol, matarik na bangin, may view sa parte ng Badian, kasali na ang Zaragoza Island dito. Makikita rin dito ang view sa Mualboal, specifically sa dagat ng Barangay Basdiot. Napakaganda ring tingnan mula sa tuktok pag may fog. Sa mahilig mag-camping, mayroong campsite ang Kandungaw Peak. Nasa tabi lang parte sa Sunset Peak na tinatawag. May dalawang rota ang pag-akyat sa peak nito. Isa ay ang easy o madaling rota at ang pangalawa ay ang hard o mahirap na rota. Sa pag-akyat namin, doon kami sa hard na rota. And sa rota na iyon ay nadadaanan namin ang Kandungaw Cave. At pinasok namin iyon kasama ang tour guide ko na si Kuya Heli. Sa hard na rota ay mas maikli naman ang distansya. Pero sa pagbalik naman namin pababa ay doon na kami dumaan sa easy na rota. Pero mas mahaba naman ang distansya. Ang pagtanaw mula sa tuktok ng Kandungaw Peak ay parang pagsilip sa paraiso, isang karanasang puno ng pagkamangha at kalayaan. Alright, so mga ka-asters, good morning, no? So time check, it's 3:37 AM and today is Saturday. So as you can see mga casters, napakamaaga natin kasi yung pupuntahan natin, as what I've said, is yung Dalaget, Cebu, no? So mag-vlog tayo sa Kandungaw Peak mga casters. So of course, as always, andito pa rin tayo sa Catmon, no? So as you can see mga casters, sa Google Map natin, meron tayong 3 hours and 31 minutes yung estimated travel time natin, no? Tapos yung travel distance is 145 kilometers starting here dito sa Catmon patungo sa Kandungaw Peak. Alright, so tara na mga casters and babiyahe na tayo kasi malayo pa yung ito-travel natin. Cebu. Hello mga casters, time check, it's 8:29 AM, no? And at least nakapag breakfast na tayo, no? So ito yung suki ko na kainan dito, no? And dito rin ako nagbe-breakfast, no? So dyan ako nagbe-breakfast, yan. So yan yung tindahan, alright? So si ate, isang subscriber natin at saka follower, oh. Yan, si ate. So nanonood yan siya sa mga ano natin, sa mga vlogs natin, no? So shout out to ate. So paalis na tayo mga casters, no? At least nakaka-breakfast na tayo, no? Yan. So yan yung tindahan. So tara mga casters. So heading na tayo sa poblasyon Dalaget, alright? Itong Dalaget, hindi naman to siya city, no? So hindi na to bago sa inyo itong lugar na to mga casters, kasi may vlog na ako dito nung nag-vlog ako sa ano, sa Badian Highlands, yung nag-Osmeña Peak tayo, yung nag-Lugsangan Casino Peak din tayo. Dito rin ako dumaan nung time na yun. Time check, it's 8:57, no? And we are still here in the poblasyon Dalaget. And sa unahan, I think dyan tayo magra-right turn, no? So patungo na yan sa Badian. So if dito kayo galing mga casters, dito pa right side kayo,
If galing kayo dun, pa right side kayo dito, ito yung daanan patungo sa Osmeña Peak. Ito yung daanan patungo sa Luxangan Casino Peak. And the peak na we are heading right now, we're about to vlog yung Candungaw Peak. Okay, so dito kayo mag right turn if galing kayo sa city and andito na kayo sa Dalaget. So ito yung daanan mga ka-asters kung saan patungo din to sa Mantalungon, Dalaget. Sikat yan siya na place dito sa Dalaget kasi known yan for isang lugar kung saan may maraming mga tinanim na mga preskong ampalaya, mga iba't ibang mga fruits and vegetable, no? Kaya itong Dalaget ay tinatawag na vegetable basket or fruit basket, parang ganon. Oo. Okay? So kung dadaan kayo dito, i-visit nyo talaga yung mga peaks dito mga ka-asters. Alright? So may Osmeña Peak, may Luxangan Casino Peak, and yung third yung Candungaw Peak, no? Tingnan nyo naman mga ka-asters, oh. Ang ganda, diba? Napakaganda ang tingnan mga ka-asters. Yan. So hindi na bago sa atin dito, no? Nakadaan na tayo dito mga ka-asters. So paangat ng paangat na tayo mga ka-asters, no? Kahit mga bulbunduki na to dito mga ka-asters, parami ng parami yung mga naninirahan dito ng mga tao, no? Kasi gano'n naman talaga habang tumatagal yung panahon, yung mga bakanteng lote, mga bakanteng area, lalo na kahit sa mga bundok na area, tatagal at tatagal, magkakatao talaga yan, no? So parami ng parami kasi yung mga tao. So of course expected parami at parami din yung mga bahay, yung mga structures, kasi may mga tao nang nag-o-occupy, no? So kahit bundok na to, expected na dadami at dadami talaga yung mga bahay, mga munting mga tindahan, no? So mga naninirahan, mga naghahanap buhay, no? So yan mga ka-asters. So medyo lumalamig na siya ng konti. Yan, kasi nasa bundok na talaga tayo, no? Kahit medyo may init, no? Feel pa rin natin yung lamig dahil sa oxygen. Kasi napakamaraming mga ano dito mga ka-asters, napakamaraming tanim, daming mga kahoy na nagpo-provide ng oxygen, no? Kaya malamig talaga normally yung mga bundok mga ka-asters. So, hello mga ka-asters. So, time check, it's 10:32, no? And we are still here in the mountains of Dalaget, no? Napa-standby muna tayo dito, hindi muna ako dumiretso dun sa Candungaw Peak. And I've decided na magla-lunch na lang tayo dun sa Dalaget Mantalungon public market, no? Bago tayo pupunta sa Candungaw Peak para sa sabak, para akyatin yung Candungaw Peak, no? Kasi na-busy tayo sa mga magagandang tanawin along the way, kaya kumakain talaga siya ng oras, no? Alright, so after lunch ko na lang puntahan yung Candungaw Peak para whole afternoon natin siya may vlog, no? Okay, so andito tayo ngayon sa tramline, no? Sa nakikita nyo parang may cable car, no? Pero hindi na yan siya functional, sabi ni sir.
yung mga cable car dito sa mga mountainous area sa Dalaget mga casters, ano siya, ginagamit siya para matransport yung mga produkto, yung mga tinanim na mga gulay, mga vegetables, no, para galing doon maihatid siya dito. Pero hindi na daw yan siya gumagana kasi may mga nagawa na mga bagong daanan, kaya hindi na siya ginagamit, hindi na siya functional, no. So ang nagsabi niyan sa akin si Sir, kasi ito yung pangalan gani mo, Sir? Cecilio. Si Sir Cecilio. So bali si Sir Cecilio mga casters, siya yung nagjo-duty dito, no. So 2 weeks ang duty nila dito. Pero sa 2 weeks na yan, sa 14 days na yan, isang day lang yung off nila, no. So yan si Sir Cecilio. If makadaan kayo dito mga casters, if you're planning to go to Badyan, tapos via Dalaget kayo, for sure dadaan talaga kayo dito sa daanan na to. Tas yung nauna kong hintuan mga casters, ang tawag pala doon mga casters ay paling-paling, no. Makikita nyo na yan mga casters, yung paling-paling. Then dito, pag makaabot na kayo dito sa Sitio Zigzag, Barangay Obo, Dalaget, yung tram line, dito kayo makikita yung magandang tanawin mga casters. Tingnan mo, tingnan. Wala pa tayo sa sa Kandungaw Peak. So napakaganda ng itsura dito mga casters. Yan, oh. Yan. So may area talaga siya na kung saan pwede ka mag-standby, makaupo, ma-feel yung hangin, no, sa mga bulubunduki, no. Maka-picture kayo dito. Ito yung motor natin, no. Yan. So since na-busy tayo along the way, kaya nakapag-decide ako na after lunch na lang tayo pupunta sa Kandungaw Peak. Pero malapit na naman tayo. From here to Kandungaw Peak mga casters, ano siya, mga 12 kilometer na lang. Ganun na lang siya kalapit, no. So we'll be using the whole afternoon para akyatin yung Kandungaw Peak. For sure magagabihan na tayo sa pag-uwi niyan. Right? So update lang ako mamaya mga casters. Remember if plan kayo pupunta dito sa Osmeña Peak, Lugsangan Casino Peak, or sa Kandungaw Peak, kung galing kayo sa Dalaget, dadaan talaga kayo dito mga casters. Dadaan talaga kayo dito. Ito yung road na belong pa, mga mountainous area belong pa sa Dalaget, no. And dadaan kayo ng mga barangay, mga famous na barangays dito, which is yung Mantalungon. Kasi yung Mantalungon noon, yan siya sa isang lugar, mga bulubunduki na lugar na maraming mga tinatanim na mga pechay, sayote, mga cabbage, mga ampalaya. Fresh pa talaga yan. Katulad yan mga casters, yan. I'm not sure if makikita nyo, sa unahan natin may lupa, yung color brown. Pero kung napansin nyo mga casters, parang may kulay green siya, no. Yan mga tinatanim na pechay yan, no. Mga gulay-gulay, mga vegetables. Marami kayong makikitang ganyan along the way kung pupunta pa talaga kayo doon mga casters. Alright? So kung galing kayo sa Dalaget, dito talaga kayo dadaan. And wag nyong kalimutan bisitahin yung dito na area. Alright? Yung dito na area. So mga casters, alis na tayo dito, no, kasi yung oras is 11:36 na. So babiyahe pa tayo patungo sa Mantalungon na public market, no, kasi doon na tayo hahanap ng para lunch natin. Para after natin mag-lunch, diretso na tayo sa Kandungaw Peak. So tara, let's go. So mga casters, ito na yung sinasabi ko sa inyo na public market sa Mantalungon. Dito yung market kung saan dito ilalagay lahat ng mga nakukuhang mga fresh na vegetables galing sa bundok, no. Kaya ang daming mga pupunta dito para ikakarga. Katulad niyan mga casters, oh. Katulad niyan. May mga truck, no. So ikakarga nila yung ano tawag dito, yung mga fresh na mga vegetables na dinadala, you know, may mga basket. So dito nila, yan, dyan nila nilalagay yung mga baskets mga casters. So Mantalungon public market, yan, public market, right?
So hanap lang tayo ng kainan dito mga casters ha. So mga casters, tapos na tayo nag-lunch no doon sa Mantalongon Public Market. And dadaan kayo dito mga casters, alright? So sa dito na area, kung nanood kayo sa vlog ko nung pumunta kami sa Osmeña Peak and saka sa Lugsangan Casino Peak, dadaan kayo dito. If galing kayo sa ano if galing kayo sa anong tawag doon? If galing kayo sa Dalaget. If galing kayo sa Dalaget, dadaan kayo sa Mantalongon Public Market, tapos dito. May makikita diyan sa signboard na Osmeña Peak pa left side, 2.8 km. Lugsangan Peak same pa rin pa left side, 3.7 km. Okay? Tapos yung Kandungaw Peak is papunta doon yung Kandungaw Peak, alright? Hindi papunta diyan sa left side, pa right tayo, okay? So first time ko pa mga casters na dadaan dito sa dito na alright, so yun mga casters ha. Osmeña Peak 2.8 km, Lugsangan Peak 3.7 papunta doon. Tapos yung Kandungaw Peak is 8.7, dito yung Kandungaw Peak. So tara mga casters. Peak dito na side, Kandungaw Peak. Tapos dito Pabadyan yun dito na side, left side. Tapos Kandungaw Peak is right side. Tara. So lumagpas tayo mga casters. Ito na pala yung Kandungaw Peak mga casters. Yan, Kandungaw with 958 meters above sea level, peak and caves to Kandungaw Peak. Maloray, Dalaget. Welcome to Kandungaw Peak, Dalaget, Cebu. Alright, so dito siguro ipapark yung motor. So mga casters, ayan. So ready na yung gamit natin, no? Ito na yun, nagbihis ako mga casters. So dito na natin nilagay yung motor. And papunta tayo doon mga casters para mag-inquire, no? So ito yung area dito. Okay, so tara mga casters. Hello mga casters, so andito na tayo sa Kandungaw Peak, no? Information desk. So ang nabayaran natin mga casters is regular fee is 50. No, 50. If bata, ma'am? 12, paubos wala. So 12 years old, pababa, walang bayad. And regarding sa parking fee mga casters, if motor na hindi overnight, 20 pesos. Pero if overnight, 30 pesos. Pero if sasakyan, 30 pesos ang hindi overnight. Pero if mag-overnight ang sasakyan, 50 pesos daw mga casters, sabi ni ma'am, no? And sa tour guide, minimum na daw yung 200, no? So si sir ang magiging tour guide. For every 5 person. So every 4 to 5. So isang tour guide good for 5 persons mga casters, and that's 200, no? So if pwede kayo mag-camping daw dito, ang isang tent is mag-add lang kayo ng 100 pesos per tent. Okay? So yan, 100 pesos. So mga casters, dalawa yung ruta dito mga casters, no? Yun nga, yung may hard route, no? Mahirap na route, at saka yung easy route. Pero I just want to emphasize mga casters, yung hard route, hard talaga siya. Mahirap siya, pero ang nakakaganda lang sa hard route is yung distance patungo dun sa peak is short lang. If andun ka naman sa easy route, easy siya pero malayo yung distance niya. Pero ang suggested nila ni ma'am at saka sa tour guide, if hindi ka pa nakakaakyat sa peak, mas i-recommend nila yung hard route para sa pagbalik dito galing doon sa peak, yung easy route na yung long distance. Kasi if
pabalik, uunahin mo yung hard route, uunahin mo yung easy route papunta doon sa taas. Tapos from taas pabalik dito sa baba is doon ka na sa hard route. Mahirap daw yung daanan kasi mahirap daw yung daanan sa hard route kung pabalik. Pero mas advantage, mas hindi mahirap yung hard route daanan kung papunta doon sa peak. Yung parang ganun yung concept, no. So sige, daanan muna natin yung hard route. Tapos sa hard route, in addition mga casters, may madadaanan tayong cave daw. Right? So hard route tayo, short distance pero medyo mahirap. Pero sa pagbalik natin, long distance pero mas hindi na siya mahirap. Okay? So sige. So yun nga mga casters, no, magsa-start na kami kasi pangalan mo kaya? Heli. Si Sir Heli. Oo, so mahirap tong Kandungaw compared sa Osmeña and Casino Peak. Marami talagang nagsabi mga casters. So tara mga casters. By the way mga casters, munti ko na malimutan, kung magpa-register kayo dito sa information desk mga casters, sulat kayo sa pangalan niyo tapos yung address. Yun lang sa logbook, tapos bayad na kayo sa mga fees. Okay? Parking fee, tapos yung parang regular fee. Tapos bibigyan kayo ng resibo. Yan. May resibo. Okay? So yun nga mga casters, no? May bayad pala yung stick mga casters, 10 pesos. 10 pesos yung bayad sa stick. Tapos si Kuya Heli na lang yung pinaano natin doon sa cellphone natin. Ayan. Sana hindi magloko yung GoPro natin. Maingon lang ko, Kuya. Anad na kayo? 28 minutos? Kato silang mga foreigner? Casters, pahinga muna. Bigat kasi ng bag ko, pero if hindi na makaya, pwede ko naman ipa-assist kay Sir Heli yung bag. Pahinga na naman.
Buti na lang mga casters, may upuan. Walang flat surface dito sa Lugsangan o sa Kandungaw. Lahat ay puro paangat. Tanpay na siya. Grabe mga casters, napakaangat. Casters, yun, napahinga muna kami, no. Grabe, naubos yung hininga ko. Tapos may bag pa tayo, may drone pa. Tapos doon sa malayo mga casters, ewan ko ba if makita nyo, parang mga hagdanan. I think yun yung sa easy route, no. Mas longer ang distance niya pero mas easy yung rota niya. Ito naman mas mahirap pero mas shorter ang distance. Okay, so tara na mga casters. So tara, patuloy tayo. Hello mga casters, yun, cellphone muna gamit natin, no, kasi nagloloko na naman yung GoPro natin, hindi na naman siya magre-record. Alright, so doon tayo galing, no, sa baba dyan. And yung peak, yun yung peak mga casters, yan yung peak, malapit na, no. So pahinga lang akong konti, grabe ang ano ng pawis ko. So tara mga casters. Grabe, kailangan mo talaga magpahinga. So, sa taas niyan mga casters.
Mga casters, so yung hard route yung dinaanan natin una, no? Para if pabalik na tayo sa baba, easy route na lang. So dito sa hard route mga casters, may cave. Yan. So try natin pasukin yung cave, okay? So sa dito na side ko, yung cave, if magpatuloy tayo papunta sa Kandungaw Peak, yan, dyan. Yung sa ibang background naman, yan, no? So kitang kita yung baba, yung landscape, right? So try natin pasukin yung cave mga casters. So tara, pasukin natin yung cave mga casters. Damuga mga sir. Ito live ng mga guide to. Amo rin diri? Aw, Dapat ito. Dali rin ako picture-picture. Di nagkatakan babaw kay Pat. May slayera na dyan. di na tayo house dito. Ay, kaya sa Kudre sila eh. Dito tayo ngayon sa cave ng Kandungaw Peak, no? So before kayo maka-reach doon sa pinaka-peak sa Kandungaw, dadaan muna kayo dito mga casters sa peak, sa cave na to. Sabi ni Sir, meron pa daw doon, pero delikado lang kasi siya, medyo napakamadulas, so hindi lang kami pupunta doon, no? So galing tayo doon, yun yung open area, tapos nandito tayo ngayon, pero hanggang dito lang tayo mga casters, okay? So balik na tayo doon sa labas mga casters. So balik na tayo dito, sir. Okay na? Okay na. Sige. Hinay po, sir, ha? Ulo ha. Patay ulo. Oo. Doon tagili lang yung gawa. Patay ulo ha. Yan, palabas na tayo mga casters. Na, usang kilid ikaw nagawa sa ikaw. Una tail. Usa lang kilid. Na. Ayan. So kung papasok kayo dun mga casters, sa loob mga casters, hindi nyo i-include yung mga gamit. Diyan lang siya sa labas, right? So pahinga ng konti, tapos Kandungaw na tayo. Doon tayo dadaan mga casters. Okay, sige. Salamat. So yun yung cave mga casters, galing na tayo doon. And continue na tayo mga casters, doon banda. Napakasikip dito mga casters, oh. Yan, ingat dyan, oh. May bato rin. So I think ito na siguro yun mga casters. Yan, ganda. Ganda mga casters. Kandungaw Peak.
Imagine, galing tayo dun mga casters, oh. Dun sa baba. Yan, so pwede pa tayong akit dito mga casters. So dito na side, ingat kasi mahulog ka na dun sa baba. Lah, lahi sa na diha, sir. Pwede po naman na diha. Magihan siguro na kung sa pikas taagi, no? Ang atong pauli is kaning diri na. Yan mga casters, oh. Wow, ang ganda. So mga casters, andito na nga tayo sa Kandungaw Peak, no? Nakapagpahinga na ako and may nakausap tayong mga foreigner, no? Right? Sir, what was your name again? Elias. Elias, alright. So his name is Elias, alright? So ito yung area dito mga casters, no? Nagre-record ako mga casters kasi nagka-problema na naman yung GoPro natin, hindi naman siya magre-record. So ayan. Sa dito na area mga casters, as you can see, may Kandungaw Peak na signboard. So across, makikita nyo yung mountain, no? Ang ganda ng mountain mga casters. Yan. Yan si Kuya. Okay. So doon banda, mamaya na tayo akyat doon kung wala ng tao, no? So tayo natin akyatin dito para may view kayo dito kung ano yung itsura mga casters. By the way, yung gamit natin, dyan lang natin nilagay. So sa dito na area, yan. It's a very long way down, no? So ingat-ingat, baka mahulog. So sa mga batong to, pwede pa tayong umakyat dito. Yan. So ingat-ingat lang. And yung flag. Yan yung flag. Oh, sige lang. Ako palupad sa ako, ikaw man ako kuya. Moingon lang ko if magpa-picture na. Yan. So tingnan niyo naman mga casters. Ang ganda, no? Yan. So, nakikita nyo ba yan mga casters? Pwede natin yan siyang puntahan, no? Pero doon tayo dadaan. Right? So 360 view. Yan, 360 view. Ang ganda. Okay. So tara, puntahan natin yun doon sa kabila mga casters, doon. So sa pagpunta doon mga casters, dito tayo dadaan. Okay? So madadaan na natin kung saan tayo galing kanina sa hard route. Kung hard route kayo, dito kayo lalabas, right? Kung hard route. Pero if sa easy route kayo, doon sa unahan, makikita nyo. Doon kayo lalabas papunta dito. Yan. So I think if I'm not mistaken, ito dito papunta sa easy route, no? So dito tayo dadaan mamaya mga casters sa pagbalik natin, ha. Yan, so ito yung area dito, ganda. Alright, ang ganda. Tingnan nyo naman yan mga casters, oh. Ingat dito, ha, may lubid para may mahawakan. Ganda mga casters. So pwede pa tayong magpunta doon, no? Try natin, ha, sa pagbalik natin, sa pagdaan natin dyan, pwede pa tayo papunta dyan doon banda. Okay? Alright. So dito naman, yan, pwede tayong aakyat dito sa mga bato and may makikita tayong mga ganitong view.
Ganda. So balikan natin yung peak na yan mga casters, okay? So tara. Pwede pa palang aakyat siguro dito. So ingat-ingat kung mag-ano kayo dito mag-aasar kasi yung mga bato napaka ano na mga bato, mga sharp yung bato, matulis. So mga casters, hindi natin naakyat dito na area, no? So try natin akyatin dito mga casters. By the way, galing tayo dun at saka dun, pero sa dito na area hindi natin naakyat. So habang paakyat tayo dito mga casters, ito yung view, right? Yan. So napakaganda. Pero kitang kita yung makapal na ambon mga casters dito. Yan, no? So mga casters, try namin puntahan yung peak na yan, no? Malapit lang naman. Sunset Peak daw yung tawag dyan. So dito kami dadaan mga casters. Pwede dito, pero pwede daw doon sa taas. So tara. Oo. Bitaw. Doon lang kayo gini. So mga casters, as you can see, doon tayo kanina, no? Tapos dumaan tayo doon sa baba o sa taas papunta dito. So ang pangalan sa peak na to dito mga casters ay Sunset Peak, no? So sabi ni Kuya, yung tour guide natin, dito madalas magka-camping yung mga tao, no? Kasi sabi nga ni Ma'am, etong Kandungaw Peak meron to siyang camping site, no? So ito yung camping site dito. Mostly mga 30 tents maximum ang pwedeng magkasya dito, no? When you will come my way, yeah.
paalis na tayo mga casters. Pabalik na tayo doon sa kung saan tayo register, no? Nindot na di ka diri zero. Ataka. Ganda ng view dito mga casters, oh. Yan. Kung dito kayo, may parang railings. Kung titingnan mo yan sa taas, yan na yung signature na flag sa Kandungaw Peak, no? Yan, ganda. So continue pa rin tayo mga casters, no, sa easy road. So malapit na tayo mga casters. Malapit na tayo. So makikita na natin yung daan, oh. Yung daan, yan, yung daan. Makikita na natin. So yun. Sa wakas, successful tayong nakababa mga casters. Ayan. So nasa baba na tayo mga casters. Kanina doon tayo dumaan, pero nung pabalik na tayo dito na tayo lumalabas. So hello mga casters, no. So we've finally made it, no. So nakabalik na tayo dito, no. Kung napansin niyo itong yung area nito mga casters, yan yung area kung saan magpa-register ko, no. Bayad ka. Daming tatlo yung daanan dito mga casters. Doon kami dumaan kanina nung paakyat doon sa peak, pero dito na tayo lumabas. Diyan na tayo lumabas mga casters. Kung nakita niyo may hagdanan, dyan tayo lumabas, no. Right, so time check, it's 5:38 and thankfully, thank God, no, na natapos natin. Right, so yung next na challenge natin is yung pag-uwi natin, no, kasi ang layo talaga. Okay, so dito ko na lang yan yung vlog ko mga casters, and always take care, God bless, stay safe, and yun lang po, bye bye.